Sino ba naman ang gaganahan sa kanya, Mama? Mukha na siyang katulton. Wala na siyang ganda. Puro amoy bawang at gatas. Huwag mo nang hayaang manggulo rito sa opisina ko si Coralie. Nakakahiya sa aking mga kliyente. Ang boses ni Marcus mula sa speakerphone ay malamig. Walang bahid ng pag-aalinlangan at puno ng garalgal na pandidiri. Nakatayo si Coralie sa madilim na pasilyo ng lumang bahay ng kanyang mga magulang. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang mainit na mangkok ng pansit canton, isang pagkaing maingat niyang niluto mula sa sariling pawis. Umaasang maibabahagi ang simpleng saya ng kanilang ika-10 anibersaryo ng kasal sa pamilyang itinuturing niyang kanlungan. Ang singaw ng pagkain ay humalik sa kanyang mukha, isang malupit na kabalintunaan sa nagyayalong mga salita na kapapasok pa lamang sa kanyang pandinig. Dahan-dahang lumulasot ang hawak niyang mangkok mula sa kanyang mga nangangatog na daliri. Hindi ito gumawa ng malakas na ingay nang unang bumagsak sa malambot na basahan, bago tuluyang gumulong sa malamig na semento. Ang mga hibla ng pansit ay nagkalat sa sahig, tila mga pangarap na biglang nawala ng direksyon. Parang may bakal na kamay na sumasakal sa kanyang leeg, pinipigilan ng hangin na makapasok sa kanyang baga. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo, at ang bawat sulok ng silid na kinalakihan niya ay biglang naging banyaga at nakakatakot. Ito ba ang kabayaran sa 10 taon ng aking bulag na pag-ibig at walang katapusang sakripisyo bilang isang asawa at anak? Huminga ng malalim si Coralie. Pinipilit na huwag hayaang pumatak ang luha na kasalukuyang lumalabo sa kanyang paningin. Humakbang siya papasok sa maliit na sala kung saan nakaupo ang kanyang inang si Aling Teresa. Sa ibabaw ng lamesang kahoy, nakalatag ang isang makapal na bundle ng pera, mga perang galing kay Marcos. Mabilis na pinatay ni Aling Teresa ang tawag nang makita ang anino ng anak. Ngunit, walang bakas ng gulat o pagsisisi sa kanyang mga mata. Sa halip, inayos niya ang kanyang upo at hinarap si Coralie gamit ang isang matalim na tingin. "Oh, Coralie, narinig mo pala?" Panimula ni Aling Teresa. Ang boses ay walang kaunting lambot. "Mabuti na rin yan, para magising ka sa katotohanan. Huwag mo kaming titingnan ng ganyan na parang kami pa ang may kasalanan. Ang lalaki, sadyang naghahanap ng iba kapag ang asawa ay pabaya na sa sarili. Tingnan mo nga ang hitsura mo. Puro kagawaing bahay. Hindi ka na marunong mag-ayos tulad noong dalaga ka pa. Kung ako sa'yo, tanggapin mo na lang ang sitwasyon." "Mama?" Ang boses ni Coralie ay halos isang bulong, puno ng basag na emosyon. "Asawa ko siya. May iba siyang babae, Mama. Nakita ko ang mga mensahe nila. Paano ninyo nagagawang kampihan ang taong sumisira sa pamilya ko?" Sumingit sa usapan si Gina, ang kanyang chi daw, na noipababa ng hagdan, habang bitbit ang isang mamahaling bag na kitang-kitang bago. "Naku, Coralie, huwag kang masyadong maarte. Sa panahon na yon, hindi nakakain ng pride. Isipin mo naman ang pamilya natin. Kung hihiwalayan mo si Marcus, paano na ang pambayad sa utang ng Kuya Danilo mo sa talyer? Paano na ang panggamot ng papa mo? Kay Marcos lang tayo umaasa." "Tama ang asawa ko, Coralie." Dugtong naman ni Danilo, nakakapasok lang mula sa likod bahay, may hawak na bote ng serbesa. "Huwag mong idamay ang buong pamilya sa selos mo. Kung magmamatigas ka at makikipaghiwalay, saan ka pupunta? Dito sa bahay? Wala kaming espasyo para sa iyo at sa 3 anak mo. Masikip na rito." Ang bawat salita ng kanyang kapatid at ina ay tila mga latay ng latigo na bumabaon sa kanyang likod. Ang bahay na ito, na binuo niya sa pamamagitan ng pagpapadala ng kanyang sahod noong nagtatrabaho pa siya bilang kahera, ay wala na palang espasyo para sa kanya. Ang mga taong pinag-alayan niya ng kanyang kabataan ay mas pinahahalagahan pa ang pera ng nagtaksa niyang asawa kaysa sa kanyang sariling dugo at luha. Hindi na sumagot si Coralie. Tumalikod siya ng may natitirang lakas. Binuhat ang kanyang bunsong anak na si Liam na no'y mahimbing na natutulog sa duyan sa sulok ng sala. At tinawag ang 2 pang anak na sina Abby at Kyle
na naglalaro sa bakuran. Pagbalik sa kanilang sariling bahay, ang bahay na pagmamay-ari ni Marcus, sinalubong siya ng nakabibinging katahimikan. Nagmamadaling kumuha si Coralie ng isang lumang maleta. Sa bawat piraso ng damit ng mga bata na kanyang itinutupi, sumasabay ang pagpatak ng kanyang mga luha. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang kanyang telepono. Sinubukan niyang i-access ang kanilang joint bank account upang kumuha ng kahit kaunting pera para sa mga bata, ngunit isang pulang babala ang lumitaw sa screen. Binago na ni Marcus ang password at tinanggal ang kanyang pangalan sa account. Kasabay nito, isang bagong abiso ang dumating. Isang video mula sa isang hindi kilalang numero ang nagplay. Doon, nakita niya si Marcus, masayang humihigop ng alak sa isang maranyang silid, habang may isang batang babaeng nakasandal sa kanyang balikat. Pareho silang tumatawa habang binabanggit ang pangalan ni Coralie na parang isang biro. Magsisimula tayo muli mga anak, bulong ni Coralie sa kanyang sarili, habang mahigpit na niyayakap ang natatakot na si Kyle. Kahit walang-wala tayo, hindi ko kayo iiwan sa taong yon. Sa labas, ang langit ay biglang nadilim at nagsimulang bumuhos ang isang napakalakas na ulan. Ang tunog ng mga patak ng tubig sa bubong ay tila sumasabay sa mabigat na kabog ng kanyang dibdib. Sa kabila ng unos, binuhat ni Coralie ang sanggol na si Liam, habang ang mga kamay ni na Abby at Kyle ay mahigpit niyang hinawakan. Lumabas sila ng bahay, iniwan ang lahat ng karangyaan na naging hawla ng kanyang pagkatao. Dahil sa lamig at basang kalsada, nagsimulang umubo ng maluba si Liam. Ang init ng katawan ng bata ay mabilis na tumataas, at ang kanyang maliliit na palad ay nagsimulang manginig. Sa kawalan ng ibang mapupuntahan, bitbit ang mabigat na maleta at ang 3 basang anak, bumalik si Coralie sa tanging pintuan na alam niyang maaari niyang katukin, ang bahay ng kanyang ina. Nanginginig ang kanyang kamay habang kinakatok ang kahoy na pinto ng bahay ni na Aling Teresa. "Mama, pakiusap! Buksan ninyo ang pinto! Nilalagnat si Liam! Basang-basa kami!" Sigaw ni Coralie sa gitna ng ingay ng kulog at ulan. Dahan-dahang bumukas ang pinto, ngunit bahagya lamang, sapat lang upang makita ang malamig na mukha ni Aling Teresa. Walang habag na tiningnan ng matanda ang kanyang mga apo na nanginginig sa lamig. "Hindi ba't sinabi ko na sa iyo, Coralie?" Ang malamig na tura ni Aling Teresa. "Huwag kang babalik dito hanggat hindi mo inaayos ang gulo ninyo ni Marcos. Hindi ko kukonsintihin ang katigasan ng ulo mo. Kung gusto mo ng masisilungan para sa mga anak mo, bumalik ka sa asawa mo. Huwag mo kaming idamay sa kahirapan mo." "Mama, kahit na yung gabi lang, para sa mga bata," pagmamakaawa ni Coralie, ang kanyang mga tuhod ay dahan-dahang bumabagsak sa basang semento. "Bumalik ka kay Marcus, Coralie. Iyan lang ang paraan." Huling sambit ni Aling Teresa bago marahas na isinara ang pinto. Ang tunog ng paghampas ng pinto ay dinala ng hangin, tila isang pinal na hatol sa kanyang buhay. Nakaluhod si Coralie sa basang semento, yakap-yakap ang kanyang 3 anak sa ilalim ng madilim at malamig na gabi, habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos, pinapawi ang kanyang mga luha, ngunit hindi ang apoy ng sakit sa kanyang puso. Ang bawat hakbang ni Coralie sa maputik na kalsada ay tila may kasamang bigat ng semento. Kalagkad ang basang maleta, yakap niya sa kanyang kaliwang braso si Liam habang ang 2 mas nakatatandang anak ay sumusunod sa kanyang likuran, pilit na ibinabalot ang kanilang mga sarili sa iisang lumang jacket. Sa dulo ng madilim na eskinita, kumukurap-kurap ang isang kupas na pulang ilaw ng isang mumurahing motel. Pumasok si Coralie sa maliit na lobby na nangangamoy lumang sigarilyo at agyo. Ang lalaking natutulog sa likod ng counter ay tamad na nag-angat ng tingin. Tinitigan ang basang-basang, mag-iina ng may pagdududa, bago itinuro ang isang lumang logbook. "Isang gabi lang, kuya. Pakiusap." Bulong ni Coralie. Ang kanyang boses ay nanginginig sa lamig. Inilabas niya ang natitirang basang papel na pera mula sa kanyang bulsa.
Mga huling barya na kinuha niya mula sa kanyang pitaka bago siya tuluyang pinalayas. Pagkatapos magbayad, iniabot sa kanya ang isang kalawanging susi na may numerong 25. Ang silid ay maliit. May sirang bentilador sa kisame na dahan-dahang umiikot, ngunit naglalabas ng tunog ng nagkakatamaang bakal. Ang amoy ng amag at basang dingding ay sumalubong sa kanila. Inihiga ni Coralie sina Abby at Kyle sa kupas na kama na may manipis na kumot. Agad na ipinatong ni Coralie ang kanyang palad sa noo ni Liam. Napasinghap siya nang maramdaman ang tila kumukulong init ng balat ng kanyang sanggol. Kinuha niya ang kanyang panyo. Binasa ito ng malamig na tubig mula sa gripo sa banyo at dahan-dahang ipinatong sa noo ng anak. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng dilaw na bumbilya, binuksan ni Coralie ang kanyang pitaka. 150 piso. Yan na lamang ang natitira sa kanya. Wala siyang gatas, walang gamot, at walang katiyakan kung saan sila pupunta kinabukasan. Habang pinapanood ang kanyang mga anak na natutulog sa kabila ng gutom at lamig, tahimik na napaupo si Coralie sa gilid ng kama. Ang mga salita ng kanyang ina ay muling umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Tila mga patalim na paulit-ulit na sumasaksak sa kanyang pagkatao. Bakit napakahirap para sa sarili niyang pamilya na bigyan siya ng kahit kaunting pagmamahal? Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Coralie ang ganap na kawalan ng halaga. Sumikat ang araw na may kasamang abuhing ulap, hudyat na tapos na ang ulan. Ngunit hindi ang unos sa kanyang buhay. Lumabas si Coralie ng motel upang maghanap ng maiinam na maihahain sa mga bata sa abot ng kanyang natitirang barya. Sa tapat ng eskinita, isang pamilyar at nakakaakit na amoy ng piniritong bawang at mainit na luya ang nagmula sa isang maliit na karinderya. Isang matandang babae na may banayad na mukha at nakapusod ang buhok ang abala sa pag-aayos ng mga kaldero. Siya si Aling Nena. Nang mapansin niya si Coralie na may namumulang mga mata, maputlang mukha at basang mga tsinelas, ay dahan-dahan siyang lumapit. Lalo pang nakuha ng pansin ng matanda ang 3 maliliit na mukha na nakadungaw mula sa bintana ng motel sa tapat. "Neng, halika muna rito," tawag ni Aling Nena. Ang boses ay may init na matagal nang hindi naririnig ni Coralie mula sa isang nakatatanda. "Mukhang hindi pa kayo nag-aalmusal ng mga bata. Papuntahin mo sila rito." Nahiyaman ay hindi na nagmatigas si Coralie dahil sa gutom ng mga anak. Ilang sandali pa, nakaupo na sina Abby at Kyle sa mahabang bangko habang inihahain ni Aling Nena ang 2 malalaking mangkok ng mainit na lugaw na may kasamang nilagang itlog. Ang mabangong amoy ng bagong lutong lugaw na may kasamang sariwang luya at piniritong bawang ay dahan-dahang nagpagising kay Liam. Ang sanggol ay dumilat, pinalis ang sariling luha, at sa unang pagkakataon ay numiti ng maamoy ang pagkain. Ang munting sandaling iyon ay nagbigay kay Coralie ng isang malalim na pakiramdam ng ginhawa. Tila sa kabila ng lahat ng dumi at hirap, may pag-asa pa palang naghihintay. "Salamat po, Aling Nena. Pero baka hindi po sapat ang pera ko para bayaran ang lahat ng ito." Mahiyain at may takot na sabi ni Coralie habang hinahawakan ang kanyang pitaka. Numiti si Aling Nena at hinawakan ang kamay ni Coralie. "Huwag mong isipin ang bayad, anak. Nakikita ko sa mga mata mo ang bigat ng pinagdaraanan mo. May mga anak din ako, at alam ko ang pakiramdam ng isang inang gagawin ang lahat para sa kanyang mga munting anghel." Ano ba ang nangyari? Sa pagbuhos ng emosyon, hindi na napigilan ni Coralie na sabihin ang katotohanan. Ikinuwento niya ang pagdataksil ng asawang si Marcus at ang malupit na pagtakwil ng sarili niyang ina. Nang mabanggit ni Coralie ang pangalan ni Marcus at ang apelyido nitong Salvador, napansin niyang tila natigilan si Aling Nena. Ang mga kamay ng matanda na may hawak na sandok ay bahagyang nanginig, at isang mabilis na anino ng lungkot at galit ang dumaan sa kanyang mga mata bago ito mabilis na napalitan ng pilit na ngiti. "Marcus Salvador?"
Bulong ni Aling Nena, tila tinitimbang ang bawat titik ng pangalan. Opo, kilala ninyo po ba sila? Tanong ni Coralie. Hindi. Sikat lang talaga ang pamilyang yan sa bayan. Mabilis na sagot ng matanda. Ngunit may kakaibang tono sa kanyang boses na hindi nakalagpas sa pandinig ni Coralie. Mabilis na iniba ni Aling Nena ang usapan. Neng, kung wala ka pang matutuluyan at trabaho, bakit hindi ka muna tumulong dito sa karinderya ko? Kulang ako sa tao sa paghuhugas ng pinggan at pag-aayos ng mga mesa. May maliit na silid sa likod ng kusina na maaari ninyong tulugan ng mga bata habang nag-iipon ka. Tila may anghel na bumaba mula sa langit para kay Coralie. Agad niyang tinanggap ang alok, handang gawin ang kahit anong marangal na trabaho upang hindi na muling bumalik sa impyernong iniwan niya. Nang hapong yon, habang abala si Coralie sa paghuhugas ng mga platong ginamit ng mga driver sa likod ng karinderya, dahan-dahang napawi ang kanyang takot. Ngunit ang kapayapaang yon ay mabilis na nayanig. Mula sa kalsada, narinig niya ang banayad. Ngunit pamilyar na tunog ng isang mamahaling makina ng sasakyan. Ang tunog ng gulong na huminto sa putikan sa tapat mismo ng karinderya ay nagpabalik sa matinding takot sa kanyang dibdib. Dahan-dahang sumilip si Coralie mula sa gilid ng kurtina ng kusina at nakita ang isang makintab na itim na sedan. Bumukas ang pinto ng kotse at isang pares ng mamahaling sapatos nakatad ang tumapak sa putik ng eskinita. Bumukas ang pinto ng makintab na sasakyan at mula rito ay bumaba si Marcus. Suot niya ang isang mamahaling asul na suit na walang kahit kaanting dumi, lubos na kaiba sa maputik at basang paligid ng karinderya ni Aling Nena. Hawak niya ang isang makapal na brown folder, at sa kanyang mukha ay nakaguhit ang isang mayabang na ngiti na tila hawak niya ang buong mundo. Nang makita ng tatlong bata ang kanilang ama, mabilis na tumakbo sina Abby at Kyle patungo sa likod ng palda ni Coralie. Niyakap naman ni Coralie ng mahigpit si Liam na nooy nagpapakita na ng bahaging sigla. Aba, Coralie, dito ka lang pala nagtatago pagkatapos mong mag-inarte, panimula ni Marcus. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa maliit na espasyon ng kainan. Tiningnan niya ang basang mga kamay ni Coralie na may bula pa ng sabon at ang mga kalderong nakasalansan sa tabi. Naghuhugas ng pinggan? Is ito ba ang buhay na gusto mong ibigay sa mga anak ko? Sa tingin mo ba, hahayaan kong lumaki ang mga anak ng isang Salvador sa ganitong mabahong lugar? Umalis ka rito, Marcus. Nanginginig. Ngunit matatag na sagot ni Coralie. Wala ka nang pakialam sa buhay ko. Iniwan ko ang bahay mo at tapos na tayo. Tapos? Tumawa ng malakas si Marcus, isang tawang puno ng pang-aalipusta. Hindi pa tayo tapos, Coralie. At hinding-hindi ako papayag na mapunta sa iyo ang mga bata. Look at yourself. Wala kang pera, wala kang sariling bahay, at ang trabaho mo ay tagahugas ng pinggan sa isang mumurahing karinderya. Sa tingin mo ba ibibigay ng korte ang kustudiya ng mga bata sa isang katulad mo? Inilabas ni Marcus ang mga papeles mula sa hawak niyang folder at ipinatong ito ng marahas sa ibabaw ng lamesang kahoy. Pirmahan mo ito. Isang kasunduan na isinusuko mo sa akin ang buong karapatan sa mga bata. Kung gagawin mo ito, bibigyan kita ng kaunting pera para makapagsimula ka ng bagong buhay. Pero kung magmamatigas ka, sisiguraduhin kong matatalo ka sa korte. Hindi ko ipagpapalit ang mga anak ko sa marumimang pera, Marcus. Sagot ni Coralie. Ang kanyang mga mata ay nagniningas sa galit. Ah, talaga? Lumapit palalo si Marcus. Ang kanyang muka ay naging seryoso at madilim. Baka gusto mong tingnan ang huling pahina ng kasulatang yan. Tingnan mo kung sino ang pumirma bilang saksi na ikaw ay isang irresponsable at walang kakayahang ina. Dahan-dahang tiningnan ni Coralie ang itinuturong papel. Sa ibabang bahagi, nakasulat ang isang pamilyar, ngunit nanginginig na lagda. Teresa Santos. Ang pangalan ng kanyang sariling ina. Isang affidavit na nagpapatunay na si Coralie ay may depekto sa pag-iisip
hindi kayang alagaan ng mga bata, at mas makabubuting mapunta ang mga ito sa ama. Ang bawat titik ng lagdang iyon ay tila naging isang matalim na karayom na direktang bumaon sa pinakamalalim na bahagi ng puso ni Coralie. Ang kanyang sariling ina, ang babaeng pinag-alayan niya ng kanyang buong kabataan, ay ibinenta ang sarili niyang anak para lamang sa pera ng isang lalaking nagtaksil. Ang sakit na naramdaman ni Coralie ay higit pa sa anumang pisikal na saksak. Pakiramdam niya ay gumuho ang huling natitirang piraso ng kanyang mundo. O ano? Ngayon alam mo na kung sino ang kakampi ko? Mayabang na bulong ni Marcus. Kahit ang sarili mong pamilya, alam na wala kang silbi. Bago pa man makasagot si Coralie, isang matatag na hakbang ang narinig mula sa kusina. Lumabas si Aling Nena, hawak ang isang malaking kahoy na sandok. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatutok sa trabaho, kundi kay Marcus. Ang banayad na mukha ng matanda ay napalitan ng isang kakaiba at malamig na awtoridad. Umalis ka rito, Marcus Salvador. Ang boses ni Aling Nena ay mababa, ngunit puno ng kapangyarihan na nagpatahimik sa buong paligid. Wala kang karapatang magkalat ng dumi sa tapat ng aking karinderya. Tiningnan ni Marcus si Aling Nena nang may pandidire. At sino ka namang matanda ka para pakialaman ako? Isang maralit ang tindera ng lugaw. Kilala ko ang ama mo, Marcus. Putol ni Aling Nena sa kanyang sasabihin. Lumapit ang matanda, tinitigan si Marcus ng mata sa mata. Kilala ko kung paano nagsimula ang kayamanan ng pamilya ninyo sa probinsya ng Laguna. Kilala ko ang mga taong tinapakan ninyo bago kayo nakarating sa kinalalagyan ninyo ngayon. Huwag mo akong subukan, Marcus. Kung ayaw mong lumabas ang mga lihim na matagal nang ibinaon ng pamilya mo sa lupa. Nawala ang kulay sa mukha ni Marcus. Ang kanyang mayabang na ngiti ay biglang napalitan ng takot at pagkabigla. Tinitigan niya si Aling Nena na tila nakakita ng isang multo mula sa nakaraan. Ang kanyang lalamunan ay gumalaw, ngunit walang salitang lumabas. Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Coralie ng lakas mula sa tapang ni Aling Nena. Tumingin siya sa kanyang mga anak at pagkatapos ay kay Marcus. Sa pamamagitan ng kanyang mga basang kamay, kinuha ni Coralie ang makapal na dokumento sa ibabaw ng lamesa. Gamit ang isang marahas, ngunit kontroladong lakas, pinunit niya ang mga papeles sa dalawa. Ang tunog ng papel na napupunit ay tila naging huling tunog ng kanyang pagiging marupok. Pinunit niya pa ito sa mas maliliit na piraso, hanggang sa ang mga ito ay maging tila mga puting talulot na dahan-dahang nalaglag sa maputik na lupa. Hinding-hindi mo makukuha ang mga anak ko, Marcus. Ang boses ni Coralie ay hindi na nanginginig. Ito ay puno ng determinasyon ng isang inang handang pumatay at mamatay para sa kanyang mga anak. Kahit maging tagahugas ako ng pinggan habang buhay, lalaban ako sa iyo. Umalis ka na bago ko ipatawag ang mga driver sa labas upang kaladkarin ka paalis. Nang makabawi sa pagkagulat, galit na hinarap ni Marcus si Coralie. Bagaman ang kanyang mga mata ay panakanakang sumisulyap kay Aling Nena na may takot. Humakbang siya patalikod patungo sa kanyang sasakyan. Bago sumakay, sumigaw siya ng may puot. Humanda ka, Coralie. Babalik ako kasamang mga pulis. Sa susunod na makita mo ako, sa pilitan kong kukunin ang mga bata sa'yo. Tingnan natin kung saan ka pupunta. Marahas niyang isinara ang pinto ng kotse at ang sasakyan ay mabilis na humarurot paalis, nag-iwan ng talsik ng putik sa kalsada. Naiwan si Coralie na nakatayo sa tapat ng karinderya habang ang mga piraso ng pinunit na papel ay dahan-dahang tinatangay ng banayad na hangin, lumulutang sa ibabaw ng maputik na tubig sa gilid ng daan. Matapos iwanan ang mga bata sa pangangalaga ni Aling Nena, naglakad si Coralie patungo sa bahay ng kanyang mga magulang. Habang tinatahak ang pamilya na daan, bumalik sa kanyang gunita ang mga araw na nagtatrabaho pa siya sa ibang bansa bilang kahera. Naalala niya ang mga gabing lumalampas siya sa oras ng trabaho. Ang mga araw na tinapay at kape lamang ang kanyang kinakain upang makatipid, para lamang maipadala ang bawat sentimo kay Aling Teresa.
Ang pangarap niya noon ay simple lang, ang mabili ang maliit na lote sa likod ng bahay ng kanyang mga magulang upang magkaroon siya at ang kanyang mga anak ng sariling kanlungan balang araw. Ngunit nang marating niya ang pamilyar na gate na gawa sa kalawanging bakal, tila may pader na humarang sa kanyang dibdib. Sa bakuran, abala si Danilo sa paglilinis na kanyang motor habang si Gina naman ay nakasandal sa may pinto, nagkukwentuhan at nagtatawanan. Nang makita si Coralie, agad na napawi ang ngiti sa mga labi ni Gina. Binitawan niya ang hawak na walis at humakbang ng may pagmamayabang patungo sa gate upang harangan si Coralie. "Oh, anong ginagawa ng tagahugas ng pinggan dito?" Ang bungad ni Gina. Ang boses ay puno ng pang-ingit-ningit. "Baka naman dumilang ang dala mo rito sa malinis naming bahay? Balita namin, pinalayas ka na rin pala ni Marcos. Bagay lang sa'yo. Napakayabang mo kasi noong mayaman ka pa." "Hindi ako naparito para makipag-away, Gina." Mahinahon ngunit matatag na sagot ni Coralie, bagaman ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok sa galit. "Narito ako upang kunin ang titulo ng lote sa likod. Ako ang nagbayad ng loteng iyon, gamit ang sarili kong pera na ipinadala ko mula sa ibang bansa. Nakatago iyon sa kwarto ni Mama." Tumawa ng malakas si Danilo, tumayo mula sa kanyang motor at lumapit kay Coralie. "Anong lote sa likod ang sinasabi mo? Walang lote rito na sa iyo, Coralie. Ang lupang ito ay nakapangalan kay Mama. At kung may ipinadala ka man noon, kabayaran mo yon sa mga naitulong namin sa iyo." "Naitulong?" Sa unang pagkakataon, napaangat ang boses ni Coralie. "Nang umalis ako, iniwan ko sa inyo ang lahat ng ipon ko. Ako ang nagbayad ng mga utang mo, Danilo. Ako ang nagpa-ospital kay Papa. Paano ninyo nasasabing kabayaran yon?" Sa gitna ng kanilang pagtatalo, dahan-dahang bumukas ang pinto ng bahay at lumabas si Aling Teresa. Suot niya ang isang bagong duster na halatang binili gamit ang perang ibinigay ni Marcos. Tiningnan niya ang kanyang anak nang walang kaunting awa. "Walang titulo rito na sa iyo, Coralie." Ang malamig na deklarasyon ni Aling Teresa. "Lahat ng ipinadala mo nung nasa abroad ka ay kulang pa sa utang na loob mo sa akin. Ako ang nagpalaki sa iyo, nagpakain sa iyo nung bata ka pa, at nag-alaga sa iyo. Ang loteng yon ay kabayaran mo sa lahat ng sakripisyo ko bilang ina mo." "Mama, paano ninyo nagagawa ito sa sarili ninyong anak?" Pumatak na ang luha na kanina pa pinipigilan ni Coralie. "Kailangan ko ang loteng iyon para sa mga anak ko. Wala kaming matutuluyan. Wala kaming pera. Kung nakinig ka lang sa akin na huwag hiwalayan si Marcos, hindi ka magiging palaboy na yon." Sigaw ni Aling Teresa, dinuro-duro ang anak. "Ikaw ang nagdala ng malas sa sarili mo, kaya huwag mo kaming hihinga ng tulong." Sa sobrang pighati at galit, sinubukan ni Coralie na pumasok sa bakuran upang magtungo sa silid ng kanyang ina. Ngunit mabilis siyang hinarang ni Danilo. Hinawakan ni Danilo ang kanyang braso ng mahigpit at marahas siyang itinulak palabas ng gate. Dahil sa lakas ng tulak, nawala ng balanse si Coralie. Ang tunog ng napunit na goma ng kanyang lumang tsinelas ay sumabay sa kanyang pagbagsak sa maputik na kalsada sa labas ng gate. Ang kanyang palad ay gasgas at nabalutan ng madilim na putik, habang ang kanyang kanang tsinelas ay tuluyang naputol at nawala ng pakinabang. "Umalis ka rito bago ko tuluyang masaktan ang mukha mo," sigaw ni Danilo bago padarag na isinara ang bakal na gate. Sa halip na umiyak ng malakas o sumigaw, isang kakaibang katahimikan ang bumalot kay Coralie. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa maputik na lupa. Tiningnan niya ang kanyang palad na may kaunting dugo at dumi, ngunit walang bakas ng takot sa kanyang mga mata. Inabot niya ang kanyang naputol na tsinelas, pinagpaga ng putik dito ng may banayad at maingat na pagkilos, bago ito isinuot muli ng may buong dignidad. Inangat niya ang kanyang tingin at tinitigan ng kanyang ina, kapatid at ipot na nakatayo sa likod ng gate. "Salamat," ang bulong ni Coralie. Ang kanyang boses ay malamig ngunit malinaw. "Salamat dahil pinatunayan ninyo sa akin
na wala na akong pamilyang babalikan. Mula sa araw na ito, tandaan ninyo ang ginawa ninyo sa akin at sa aking mga anak. Hinding-hindi ko ito kalilimutan. Tumalikod si Coralie at nagsimulang maglakad paalis. Hila ang kanyang sirang tsinelas na nagiiwan ng basang-bakas ng putik sa semento, habang ang bawat hakbang niya ay tila naglalapit sa kanya sa isang bagong buhay na malayo sa kanilang kasakiman. Habang naglalakad si Coralie papalayo, sa loob ng bahay ay nagpatuloy ang bulungan ni Danilo at Gina tungkol sa kung saan itinago ni Aling Teresa ang tunay na titulo ng lupa upang hindi ito mahanap ng sinuman. Ngunit sa labas ng bakuran, sa ilalim ng malaking puno ng mangga, isang lalaking nakasuot ng madilim na jacket ang kanina pa nakamasid sa kanila. Hawak ang isang telepono na tila may kinakausap sa kabilang linya, habang sinusundan ng tingin ang lumalapit na si Coral. 3:00 pa lamang ng madaling araw ay gising na si Coralie. Sa ilalim ng malamig at panayad na liwanag ng kusina ni Aling Nena, abala siya sa paghahanda ng kakanin. Ang singaw mula sa malaking aluminum na steaming pan ay humaplos sa kanyang muka, habang maingat niyang hinahalo ang malagkit na kanin para sa biko at kutsinta. Ang kanyang mga kamay, na dati ay malambot at madalas na may mamahaling lotion, ngayon ay may mga bahagyang paltos na at amoy usok ng kahoy. Ngunit sa bawat pagod, nararamdaman niya ang isang uri ng kapayapaan na hindi kailanman ibinigay sa kanya ng karanyaan sa bahay ni Marcus. Sa tulong ng lumang kariton ni Aling Nena na may gulong ng bisikleta, dahan-dahang itinulap ni Coralie ang kanyang paninda patungo sa kanto, malapit sa terminal ng mga jeep at tricycle. Katabi niya ang kanyang 6 na taong gulang na anak na si Kyle, na masayang bitbit ang isang maliit na lalagyan ng mga plastik na supot. Habang nakatayo si Coralie sa tabi ng daan, nahihiya pa siyang sumigaw upang mag-alok ng kanyang paninda. Sa gitna ng dagsa ng mga tao, isang marangyang puting sasakyan ang huminto sa tapat ng kanyang pwesto dahil sa trapiko. Bumukas ang bintana nito at doon ay sumungaw ang mukha ni Mrs. Valderrama, isa sa mga dating kaibigan ni Coralie, noong madalas pa siyang dumalo sa mga mararangyang pagtitipon kasama si Marcus. Tinitigan siya ng babae mula ulo hanggang paa nang may halong gulat at pandidiri. Lumapit pa ang kasama nito sa loob ng sasakyan. Bumulong habang nakatingin kay Coralie. At pagkatapos ay sabay na nagtawanan bago mabilis na isinara ang bintana nang umandar ang trapiko. Isang matalim na pait ng kahihiyan ang gumuhit sa dibdib ni Coralie. Nais niyang iwanan ang kariton at magtago sa dilim. Ngunit nang maramdaman niya ang munting kamay ni Kyle na humawak sa kanyang palad, tiningnan niya ang kanyang anak na nakatingala sa kanya ng may buong pagtitiwala. Huminga ng malalim si Coralie, tinuwid ang kanyang likod at hinarap ang kalsada ng may bagong lakas. "Biko! Kutsinta! Mainit pa po!" Ang kanyang unang sigaw, mas malakas at may determinasyon. Hindi nagtagal, isang driver ng tricycle na si Mang Tomas ang lumapit. "O, Aling Coralie, mukhang masarap ang biko mo Pabili nga ng 20 pesos para sa almusal ko." Nang makitang bumili si Mang Tomas, sumunod na rin ang iba pang mga driver at mga manggagawa na papasok sa kalapit na pabrika. "Masarap na ito, Aling Coralie. Malinis ang pagkakahanda at hindi masyadong matamis. Dito na kami bibili sa'yo araw-araw," sabi ng isang tuper ng jeep habang abot kaya ang ngiti. Ang init ng pagtanggap ng mga simpleng mamamayang ito ay pumawi sa lamig ng pandidiri ng kanyang mga dating kaibigan. Napagtanto ni Coralie na ang tunay na karangalan ay hindi nakukuha sa mamahaling kasuotan, kundi sa marangal na pagtatrabaho para sa pamilya. Nang sumapit ang hapon, tuluyan ang naubos ang kanyang paninda. Pagbabalik sa maliit na silid sa likod ng karinderya ni Aling Nena, umupo si Coralie sa sahig kasama ang kanyang 3 anak. Maingat niyang ibinuhos ang mga barya mula sa plastik na bag. Ang malambing na tunog ng pagbabanggaan ng mga barya sa ibabaw ng kahoy na lamesa ay tila naging isang magandang musika sa kanilang pandinig. Habang binibilang ni Coralie ang kanilang unang kita na nagkakahalaga ng 500 piso,
Ang bunsong si Liam ay dahan-dahang gumapang patungo sa lamesa. Inabot ng sanggol ang isang makintab na 5 pisong barya, tiningnan ito ng may kuryosidad, at pagkatapos ay inilapat sa kanyang maliliit na labi upang halikan ito. Napangiti si Coralie, habang ang mga luha ng pasasalamat ay dahan-dahang pumatak sa kanyang mga pisingi. Ang bawat barya na naroroon ay bunga ng kanyang sariling pawis, isang malinis na kita na walang halong panunumbat o sakit. Ngunit sa gitna ng kanilang simpleng saya, naalala ni Coralie ang isang bagay na nagpabagabag sa kanya kanina habang nagtitinda. Sa tapat ng kalsada, may isang itim na kotse na may madilim na bintana ang ilang oras na nakapark doon. Tila may nakamatyag sa bawat kilos niya at ng kanyang mga anak. Nang papalubog na ang araw at nag-aayos na si Coralie ng mga huling gamit sa kariton, isang lalaking nakasuot ng malapad na sombrero ang lumapit. Hindi ito tumingin sa kanya, ngunit mabilis na nag-iwan ng isang puting sobre sa ibabaw ng kahoy na kariton bago mabilis na naglakad paalis at nawala sa karamihan ng tao. Kinuha ni Coralie ang sobre at binuksan ito. Isang pamilyar na amoy ng mamahaling pabango, ang pabango ni Marcos, ang agad na humalimuyak sa hangin, na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso sa kaba. Sa loob, may isang maikling sulat na nakasulat sa magandang sulat kamay ng kanyang asawa. Dahan-dahang binuksan ni Coralie ang sulat ni Marcos sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan. Ang mga salitang nakasulat doon ay parang kamandag na dahan-dahang gumapang sa kanyang isipan. Nasisiyahan ka ba sa buhay pulubi, Coralie? Tingnan natin kung gaano mo katagal matitiis na makitang naghihirap ang mga anak ko sa kalsada. Hindi magtatagal. Ikaw mismo ang luluhod sa harap ko para ibalik sila sa akin. Niyurak ni Coralie ang papel at itinapon ito sa basurahan. Hindi niya hahayaan magtagumpay si Marcos sa pananakot sa kanya. Sa katunayan, lalo pa niyang pinagbuti ang kanyang pagtitinda. Sa paglipas ng mga araw, pinalawak niya ang kanyang paninda sa tulong ni Aling Nena. Nagdagdag siya ng mainit na arroz caldo at tokwat baboy na naging paborito ng mga driver tuwing madaling araw dahil sa kakaiba at masarap nitong timpla. Ngunit ang mabilis na pag-unlad ng negosyo ni Coralie ay hindi nakalagpas sa mapanuring mga mata ng kanyang pamilya. Isang hapon, nakatayo si Gina sa tapat ng kalsada, nakatitig sa mahabang pila ng mga tao sa kariton ni Coralie. Punong-puno ng selos at ingit ang kanyang dibdib. Pag-uwi sa bahay, agad niyang hinarap si Danilo. Ang yabang nga naman ng kapatid mo, Danilo. Akala mo kung sinong reyna sa kalsada habang tayo ay naghihirap dito dahil sa mga utang mo sa talyer? Kailangan nating gawan ng paraan yan bago pa siya makabili ng sarili niyang lupa at maging mayaman muli. Anong gusto mong gawin ko, Gina? Hindi ko naman pwedeng basta na lang sirain ang kariton niya sa harap ng maraming tao. Reklamo ni Danilo habang may hawak na wrenches. Hindi sa ganyang paraan, may masamang ngiting sagot ni Gina. Gamitin natin si Kiko, ang lasenggo sa kanto. Bigyan mo ng 500 piso, sabihin mo ay gumawa ng eksena. Kinabukasan, sa pinakamataong oras ng tanghalian, kung kailan dagsa ang mga manggagawa, lumapit si Kiko sa kariton ni Coralie. Umorder ito ng isang plato ng arroz caldo. Matapos kumain ng ilang subo, bigla itong natumba sa semento, hawak ang kanyang tiyan habang umaarte na parang nasasaktan ng husto. Aray! Ang sakit ng tiyan ko! Sigaw ni Kiko na mabilis na nakuha ang pansin ng mga tao sa paligid. May lason ang pagkain ng babaeng ito. Panis ang ibinebenta niya. Gusto niya tayong patayin. Nabalot ng takot si Coralie. Ang kanyang mukha ay nawala ng kulay at ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok sa kaba. Tumingin sa kanya ang ilang mga mamimili ng may pag-aalinlangan. Natatakot siya na ito na ang katapusan ng kanyang munting negosyo na nagpapakain sa kanyang mga anak. Ngunit bago pa man lumala ang sitwasyon, lumapit si Mang Tomas at ang iba pang mga driver ng tricycle na suki ni Coralie. Hoy, Kiko! Huwag mo kaming lukuhing muli! Amoy alak ka pa nga, baka dahil sa nainom mong murang alak yan.
Araw-araw kaming kumakain dito at wala namang sumasakit ang tiyan sa amin. Lumabas din si Aling Nena mula sa tapat ng karinderya. Lumapit siya kay Coralie at hinawakan ng napakahigpit ang nanginginig nitong kamay. Ang init ng palad ng matanda ay tila naging isang matibay na pader na nagbigay ng proteksyon kay Coralie sa gitna ng bagyo. Malinis magluto si Coralie. Saksi ako sa paghahanda niya araw-araw. Ang matatag na deklarasyon ni Aling Nena sa mga tao. Tawagin natin ang mga tanod ng barangay upang ipasuri ang lasenggong ito sa klinika. Nang marinig ang salitang barangay at klinika, natakot si Kiko. Alam niyang mabubuking ang kanyang pagpapanggap. Nagmamadali siyang tumayo at patakbong umalis. Ngunit sa kanyang pagmamadali ay nahulog mula sa kanyang bulsa ang isang maruming panyo na may mansa ng langis ng makina. Nilapitan ni Coralie ang panyo at pinulot ito. Nang buksan niya ang tila basahang panyo, nakita niya ang bordadong pangalan sa sulok nito. Danilo's Auto Repair. Ito ang panyong madalas gamitin ng kanyang kapatid sa talyer. Ang takot sa puso ni Coralie ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig at matigas na galit. Ang kanyang sariling kapatid at ina ay nagawa siyang sabotahehin, handang sirain ang munting kabuhayan na bumubuhay sa kanyang 3 maliliit na anak dahil lamang sa inggit. Nang gabing iyon, matapos patulugin ang mga bata, nakahiga si Coralie sa kanilang maliit na kama, ngunit hindi siya makatulog. Ang panyo ni Danilo ay mahigpit niyang hawak sa kanyang kamao. Sa gitna ng malalim na katahimikan ng gabi, isang kakaiba at matapang na amoy ang dahan-dahang pumasok mula sa maliit na bintana ng kanilang silid. Ito ay hindi amoy ng ulan o ng gabi, kundi ang matapang at nakalalasong amoy ng gasolina. Sa labas eskinita, sa ilalim ng madilim na anino, isang nakatalukbong na tao ang dahan-dahang nagbubuhos ng likido mula sa isang plastik na container sa tuyong kahoy ng kariton ni Coralie habang may hawak na posporo sa kabilang kamay. Sunog! Sunog! Ang kariton ni Coralie nasusunog! Ang malalakas na sigaw mula sa labas ng eskinita ay marahas na nanggising kay Coralie mula sa kanyang mahimbing na tulog. Mabilis niyang binuhat si Liam habang hinila naman niya sina Abby at Kyle palabas ng maliit na boarding house. Ang pulang liwanag ng naglalakihang apoy ay sumalubong sa kanila. Nilalamon ang tuyong kahoy ng kanyang gintong kariton. Sinubukan ni Coralie na lumapit upang iligtas ang kanyang mga gamit at ang natitirang puhunan. Ngunit ang matinding init ng apoy ay naging sapat na pader upang siya ay maitaboy. Napayakap na lamang siya sa kanyang 3 umiiyak na anak habang pinapanood ang kanyang tanging kabuhayan na dahan-dahang nagiging abo sa harap ng kanyang mga mata. Ang usok ay naging makapal, bumabalot sa malamig na hangin ng madaling araw. Kinaumagahan, hindi pa man natatapos ang pighati ni Coralie sa pagkawala ng kanyang kariton. Isang panibagong dagok ang sumubok sa kanyang katatagan. Si Liam ay nagsimulang humalinghing. Ang bawat hininga ng sanggol ay may kasamang mahihirap na tunog mula sa kanyang dibdib. Ang paglanghap ng makapal na usok mula sa sunog at ang pagkabilad sa lamig ng gabi ay nagdulot ng malubang pulmonya sa bata. Nagmamadaling dinala ni Coralie si Liam sa pampublikong ospital. Pagkatapos ng mabilis na pagsusuri ng doktor, hinarap siya nito ng may seryosong muka. Mrs., malubha ang pulmonya ng anak mo. Kailangan natin siyang i-confine agad at bigyan ng mamahaling antibiotics. Kailangan mo ring magbayad ng down payment para sa mga gamot. Nang hina ang mga tuhod ni Coralie, wala siyang pera. Ang lahat ng kanyang ipon ay kasamang natupok ng apoy kagabi. Sa kabila ng kanyang takot at kahihiyan, nagpasya siyang lunukin ang kanyang natitirang pride. Tumakbo siya patungo sa bahay ni na Aling Teresa. Mama, pakiusap po, nagmamakaawa ako sa inyo. Umiiyak na lumuhod si Coralie sa harap ng kanyang ina sa sala. Nilalagnat si Liam sa ospital. Kailangan niya ng gamot. Kahit hiramin ko muna ang kahit magkano, babayaran ko po kapag nakapagtatanda muli ako. Pakiusap, Mama.
Buhay ng apo ninyo ang nakataya. Tumingin si Aling Teresa kay Coralie nang may malamig at walang pusong ngiti. Oh, nayon ay lumalapit ka sa akin? Nung sinabihan kita na wag hiwalayan si Marcos, nagmamatigas ka. Ayan ang napala mo sa pagiging suwail na anak. Nasunog ang kariton mo. May sakit ang anak mo. Wala akong pera para sa'yo, Coralie. Magdusa ka. Makaalis ka na nga rito, Coralie, dugtong ni Gina habang nagpapaypay. Baka mahawa pa kami sa sakit ng anak mo. Huwag mo kaming gawing bangko. Bumalik si Coralie sa ospital na may basag na puso. Habang nakaupo sa tabi ng munting kama ni Liam na may nakakabit na oxygen, dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok si Marcos, suot ang kanyang mamahaling suit at may dalang isang puting folder. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay muling pumuno sa silid. Narinig ko ang nangyari, Coralie, Panimula ni Marcos. Ang boses ay puno ng kaplastikan. Wala ka ng kariton, wala ka ng pera, at ngayon ay mamamatay ang anak ko dahil sa katigasan ng ulo mo. Huwag kang maging makasarili. Pirmahan mo na ang custody papers na ito. Ililipat ko agad si Liam sa pinakamagandang pribadong kwarto at ibibigay ang pinakamagaling na doktor. Iligtas mo ang anak natin, Coralie. Huwag mo siyang hayaang mamatay sa pampublikong ospital na ito. Nang inginig ang kamay ni Coralie habang inaabot ang panulat. Tumingin siya kay Liam na nahihirapang huminga. Ang pagmamahal niya bilang ina ay nagtulak sa kanya na isuko ang kanyang sariling kaligayahan para lamang sa buhay ng anak. Handa na siyang pumirma. Ngunit bago pa man dumapo ang dulo ng panulat sa papel, bumukas ang pinto ng silid. Pumasok si Aling Nena kasama si Mang Tomas at ang 4 pang graber ng tricycle. Basang-basa sila ng pawis, halatang galing sa biyahe. Hawak ni Mang Tomas ang isang malaking plastik na baso na puno ng mga lukot na barya, tig 20 at tig 50 pisong papel. Aling Coralie, huwag kang pipirma! Ang malakas na sigaw ni Mang Tomas. Inilapag niya ang plastik na baso sa ibabaw ng lamesa sa tapat ni Marcos. Nag-ambagan kaming lahat sa terminal. Ang mga driver, ang mga pasahero, pati ang mga tindera sa palengke. Nakalikom kami ng 12,000 piso. Sapat na ito para sa paunang bayad sa ospital at sa mga gamot ni Liam. Napatakip ng bibig si Coralie, habang ang mga luha ng matinding pasasalamat ay dahan-dahang pumatak sa kanyang mga pisingi. Ang mga taong hindi niya kadugo, ang mga taong maralita na araw-araw na nakikipagsapalaran sa kalsada, ang siyang nagbigay ng kanilang sariling baon upang iligtas ang kanyang anak. Ito ang tunay na milagro ng bayanihan. Tumingin si Coralie kay Marcos, danoy halatang nagulat at napahiya sa ginawa ng mga driver. Kinuha ni Coralie ang panulat at buong lakas na itinapon ito sa dibdib ni Marcos. Hinding-hindi ko ibebenta ang mga anak ko sa iyo, Marcos. Ang boses ni Coralie ay puno ng bagong lakas. Umalis ka rito bago kakalad ka rin ng mga totoong tao na may puso. Mga taong hindi tulad mo nagawa sa pera at kasinumalingan. Nang hina ang yabang ni Marcos. Galit niyang kinuha ang kanyang folder at mabilis na lumabas ng silid nang walang sinasabi. Paglipas ng ilang oras, habang dahan-dahang bumababa ang lagnat ni Liam dahil sa mga gamot na nabili mula sa ambag ng komunidad, pumasok ang isang nurse sa silid. Mrs. Coralie, tawag ng nurse habang may hawak na resibo. Hindi niyo na po kailangang bayaran ang natitirang balance para sa confinement at ICU monitoring ni Liam. May nagbayad na po ng buong bill sa cashier. Natigilan si Coralie. Sino po? Ang mga driver po ba? Hindi po, sagot ng nurse sabay abot ng resibo. Isang lalaki po ang nagbayad. Sabi niya ay huwag ko nang sabihin ang pangalan niya. Ngunit nakasulat dito ang pangalan ng nag-donate. Tiningnan ni Coralie ang resibo. Nakasulat doon ang pangalan. Arthur Salvador. Ligtas na nakalabas ng ospital si Liam. Habang pinapanood ni Coralie ang kanyang bunsong anak na masayang gumagapang sa sahig ng maliit na karinderya ni Aling Nena, kasama sina Abby at Kyle na nagbabasa ng libro, naramdaman niya ang isang malalim na buntong hininga ng ginhawa.
Naligtas ang kanyang anak. Ngunit ang kanyang isipan ay nanatiling ligalig. Paano siya magsisimulang muli ngayon na wala na ang kanyang kariton? At sino si Arthur Salvador, ang misteryosong lalaki na nagbayad ng kanilang buong bill? Habang abala siya sa malalim na pag-iisip, lumapit si Aling Nena, hawak ang isang lumang kahon ng sapatos na gawa sa karton. Ang ibabaw nito ay may manipis na dumi at alikabok. Tila matagal nang nakatago sa pinakamalalim na sulok ng cabinet. Coralie, anak, may kailangan akong ipakita sa iyo. Ang banayad na tawag ni Aling Nena habang umuupo sa tabi niya. Panahon na para malaman mo ang katotohanan. Dahan-dahang binuksan ni Aling Nena ang takip ng kahon. Sa loob nito ay nakasalansan ang mga lumang papel, mga kupas na resibo ng bank transfer, at ilang mga sulat na may pamilyar na sulat kamay. Kinuha ni Coralie ang mga papel gamit ang kanyang nanginghinig na mga daliri. Hinawakan niya ang mga kupas na dokumento, dahan-dahang binabasa ang bawat titik ng kanyang sariling sulat kamay noong mga panahong nagpapakasakit pa siya bilang kahera sa ibang bansa. Ito ang mga sulat na ipinadala niya kasama ng kanyang mga padalang pera para sa kanyang ina. Bago pumanaw ang iyong ama, simula ni Aling Nena, ang boses ay may kasamang lungkot. Lihim siyang pumunta sa akin upang iwanan ang kahon na ito. Alam ng papa mo na sakim si Danilo at madaling mamanipula ni Teresa. Alam niyang gagamitin nila ang bawat sentimo mo para sa luho ng kuya mo, kaya palihim niyang itinabi ang lahat ng resibo at ang orihinal na deed of absolute sale ng lote sa likod ng kanilang bahay. Nanlaki ang mga mata ni Coralie habang binabasa ang orihinal na kasulatan ng benta. Ang lote sa likod na kasalukuyang inaangkin ni Danilo at Gina ay nakapangalan pala sa kanya sa orihinal na dokumento. Pinik lamang ni Danilo at Aling Teresa ang kasalukuyang titulo upang palabasin na kay Aling Teresa ito nakapangalan. Hindi lang yun. Meron ding mga resibo ng bangko na nagpapatunay na palihim na pinirmahan ni Danilo ang pangalan ni Coralie upang i-withdraw ang natitirang 500,000 piso sa kanyang personal na savings account na iniwan niya bago siya nagpakasal kay Marcos. Ang pagtuklas na ito ay tila isang malakas na hampas na gumising sa natutulog na pagkatao ni Coralie. Sa loob ng maraming taon, inakala niyang nag-iisa siya, ngunit ang kanyang yumaong ama pala ay gumawa ng paraan upang protektahan siya mula sa sarili niyang pamilya kahit na wala na ito sa mundong ito. Aling Nena, paano po ninyo naitago ito ng napakahabang panahon? Tanong ni Coralie. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng pasasalamat. Ngumiti si Aling Nena. Dahil nangako ako sa papa mo na ibibigay ko lang ito sa iyo kapag nakita kong handa ka ng lumaban para sa sarili mo. At ngayon, nakita ko ang tapang mo sa harap ni Marcos sa ospital. Handang-handa ka na, Coralie. Hinggil naman kay Arthur Salvador, timitigan ni Aling Nena si Coralie ng may seryosong mukha. Si Arthur ay ang tiyuhin ni Marcos. Siya ay isang tapat na abogado na matagal nang itinakwil ng pamilyang Salvador dahil hindi niya masikmura ang korupsyon at kasakiman ng ama ni Marcos. Si Arthur ay isang matalik na kaibigan ng pamilya ko noon. Noong nalaman niyang ikaw ang asawang iniwan ni Marcos, nagpasya siyang tumulong ng palihim upang itama ang mga mali ng kanyang pamangkin. Para kay Coralie, ang mga ebidensyang hawak niya ngayon ay hindi lamang mga lumang papel. Ang mga ito ay mga makapangyarihang armas. Hindi na siya ang mahina at kawawang biktima na madaling apihin. Mayroon na siyang legal na basehan upang bawiin ang kanyang lote at ipakulong si Danilo sa pagnanakaw. Ngunit habang dahan-dahang bumabalik ang pag-asa sa kanyang puso, isang marahas na katok sa pinto ng karinderya ang nagpabalik sa kaba sa buong silid. Isang lalaking nakasuot ng uniporme ng barangay ang pumasok. May hawak na isang malaking puting sobre na may opisyal na selyo. Mrs. Coralie Santos Salvador? Tanong ng barangay official. May supina po kayo mula sa family court. Ipinatatawag po kayo para sa unang hearing ng kasong child custody na isinampa ni Marcos Salvador laban sa inyo sa susunod na linggo. Kinuha ni Coralie ang sobre.
Sa ilalim ng malamig at dilaw na liwanag ng bumbilya sa kusina, ang gintong selyo ng korte ay kumikinang ng may kasamang banta. Hudyat na ang tunay na labanan para sa kanyang mga anak ay magsisimula na. Sa kabila ng pagkawala ng kanyang kariton, hindi nagpatalo si Coralie sa lungkot. Sa tulong ng komunidad, sa pamumuno ni Mang Tomas at ng iba pang driver ng tricycle, nagbayanihan sila upang magtayo ng isang maliit ngunit matibay na stall na gawa sa kahoy at semento sa gilid ng lote ni Aling Nena. Tinawag nila itong Kalinga ni Coralie. Hindi na ito kariton na madaling maitulak o masunog. Ito ay naging isang opisyal at ligtas na kainan. Dito ipinamalas ni Coralie ang kanyang natatanging talento sa pagluluto. Ang kanyang bersyon ng sinigang na baboy na may maasim-asim at malapot na sabaw at ang kanyang adobong Tagalog na may malapot na sarsa at mabangong bawang ay mabilis na naging usap-usapan sa buong barangay. Tuwing tanghalian, ang pila ng mga empleyado mula sa kalapit na pabrika ay humahaba, nagtitiyaga sa init upang makatikim lamang ng lutong bahay ni Coralie. Isang hapon, habang abala si Coralie sa pag-aayos ng mga mesa, lumapit ang isang lalaking nakauniporme ng pang-opisina. Siya si Ginoong Santos, ang Human Resources Manager ng pinakamalaking kumpanya ng elektronika sa lugar. Aling Coralie, ilang araw na akong kumakain dito at talagang hangang-hanga ako sa sarap at linis ng mga pagkain mo. Panimula ni Ginoong Santos. Gusto ko sanang mag-alok sa iyo ng isang kontrata. Kailangan ng aming kantin ng isang maaasahang caterer na maghahanda ng 150 packed lunch araw-araw para sa aming mga empleyado. Interesado ka ba? Tila nabitawan ni Coralie ang hawak niyang pamunas. Isang kontrata para sa 150 tao araw-araw. Ito ang pagkakataong matagal na niyang ipinapanalangin. Agad niyang tinanggap ang alok at upang makayanan ang dami ng trabaho, kinuha niyang katulton sa pagluluto at pag-iempake ang mga asawa ni Mang Tomas at ng iba pang driver na nagbigay din ng karagdagang kabuhayan sa mga pamilyang tumulong sa kanya noong siya ay walang-wala. Dahil sa kanyang unang malaking kita mula sa kontrata, nakagawa si Coralie ng isang malaking desisyon. Nagrenta siya ng isang simple ngunit malinis at ligtas na 2 silid na apartment na malapit sa paaralan ni Abby at Kyle. Tapos na ang mga gabi ng pagtitiis sa madilim at mabahong silid ng motel o sa masikip na kusina ni Aling Nena. Noong gabi nila sa bagong apartment, nakatayo si Coralie sa tabi ng pintuan ng kwarto ng kanyang mga anak. Sa loob, nakahiga sina Abby, Kyle, at ang bunsong si Liam sa isang malambot at bagong kutson na may malinis na kumot. Ang banayad na tunog ng kanilang mahimbing na paghinga ay pumuno sa silid. Dahan-dahang lumapit si Coralie, lumuhod sa tabi ng kama, at hinawakan ang malalambot na buhok ng kanyang mga anak. Sa nakalipas na mga buwan, ito ang unang pagkakataon na natulog ang kanyang mga anak sa isang maayos na kama, ligtas sa lamig, gutom, at takot. Ang munting sandaling iyon ay naging sapat na kabayaran para sa lahat ng sakit na kanyang pinagdaanan. Gayunpaman, ang anino ng nakaraan ay hindi madaling mawala. Kinaumagahan, habang hinahatid ni Coralie sina Abby at Kyle sa gate ng elementaryang paaralan sa tapat ng kalsada, napansin niya ang isang itim na SUV na may madilim na bintana na nakapark sa gilid ng daan. Dahan-dahang bumaba ang bintana ng sasakyan at mula sa loob ay sumungaw ang isang lens ng kamera. Isang estranghero na may suot na itim na sombrero ang kumuha ng sunod-sunod na larawan ng kanyang mga anak habang naglalakad patungo sa loob ng paaralan. Ang dahan-dahang pag-urong at paggalaw ng mekanismo ng lens ng kamera ay tila naging isang malamig na babala na dinala ng hangin. Bago pa man makalapit si Coralie, mabilis na tumaas ang bintana ng sasakyan at ang SUV ay mabilis na humarurot paalis. Nag-iwan ng malamig na kilabot sa likod ng kanyang leeg. Malamig ang hangin sa loob ng malaking silid ng family court. Ngunit ang mga palad ni Coralie ay basang-basa ng pawis sa matinding kaba.
Suot niya ang isang simpleng lavender na blusa na plansado at maayos, isang kaibahan sa kanyang pang-araw-araw na uniforme sa karinderya. Sa kanyang tabi ay nakaupo si Attorney Fernandez, isang matalas at matapang na abogada na inirekomenda sa kanya ni Ginoong Arthur Salvador upang maging kanyang tagapagtanggol. Huwag kang mag-alala, Coralie, bulong ni Attorney Fernandez habang inaayos ang mga folder sa lamesa. Hawak natin ang katotohanan. Magtiwala ka sa hustisya. Sa kabilang panig ng silid, nakaupo si Marcos, kasama ang 3 mamahaling abogado na nakasuot ng mga itim na suit. Nakasandal si Marcos sa kanyang upuan, mayabang na nakangiti, at panakanakang tinitingnan si Coralie ng may halong panunuya. Para sa kanya, ang paglilitis na ito ay isa lamang pormalidad na madali niyang mabibili gamit ang kanyang yaman. Nang magsimula ang pagdinig, unang tinawag ng panig ni Marcos ang kanilang pangunahing saksi, si Aling Teresa. Dahan-dahang umakyat si Aling Teresa sa witness stand. May hawak siyang panyo at nagsimulang umiyak ng humahagulgol, umaarte na parang isang inang nagdurusa. Ang anak ko pong si Coralie. Napakapasaway po niyang ina. Simula ni Aling Teresa, ang kanyang boses ay nanginginig sa kunwaring pighati. Iniiwan niya po ang mga bata sa kung sino-sino, sa isang maruming motel para lang magtrabaho sa kalsada. Si Marcos po ang mabuting ama na nagpapakasakit para sa kanila. Ngunit pilit silang inilalayo ni Coralie dahil lamang sa selos. Nag-aalala po ako sa kaligtasan ng aking mga apo sa ilalim ng kanyang pangangalaga. Ang bawat salita ng kanyang ina ay tila mga patalim na sumusugat sa natitirang paggalang ni Coralie rito. Hindi niya akalaing magagawa ng sarili niyang ina na magsinungaling sa harap ng batas upang sirain ang kanyang reputasyon at kunin ang kanyang mga anak. Nang dumating ang oras para sa cross-examination, tumayo si Attorney Fernandez ng may buong tapang at lumapit sa witness stand. Aling Teresa Santos, panimula ni Attorney Fernandez, ang boses ay matalim at malinaw. Sinasabi ninyo na si Coralie ay isang irresponsableng ina. Ngunit totoo bang ang bahay na tinitirhan ninyo ngayon, pati na ang lupang kinatatayuan nito, ay binili at ipinatayo gamit ang perang ipinadala ni Coralie noong siya ay nagpapakasakit pa bilang kahera sa ibang bansa? Natatarantang tumingin si Aling Teresa sa mga abogado ni Marcos. Tulong niya po yun sa pamilya. At totoo rin ba? Patuloy ni Attorney Fernandez habang inilalabas ang mga dokumento mula sa kahon ng sapatos. Na ang inyong anak na si Danilo ay nagnakaw ng 500,000 peso mula sa savings account ni Coralie sa pamamagitan ng pagpepeke ng kanyang lagda? Narito ang opisyal na ulat ng bangko at pagsusuri ng handwriting expert. Objection, Your Honor. Ang usaping ito ay walang kinalaman sa custody ng mga bata. Sigaw ng abogado ni Marcos. Overruled. Ang malamig na sagot ng hukom. Ipagpatuloy ang pagtatanong. Ang mga dokumentong ito ay nagpapatunay na ang saksing ito at ang kanyang pamilya ay may motibong pananalapi upang kampihan ang nagsasakdal na si Marcos Salvador. Pahayag ni Attorney Fernandez sa hukom. Pagkatapos ay, iniharap ng abogada ang ulat ng bangko ni Marcos na nagpapakita na binura nito ang pangalan ni Coralie sa lahat ng account at hindi nagbigay ng kahit 1 sentimo ng sustento sa nakalipas na 3 buwan. Iniharap din niya ang bagong kontrata ng karinderya ni Coralie sa pabrika na nagpapatunay na mayroon siyang maayos, malinis at sapat na kita upang taguyod ang mga bata, kasama ang kontrata ng bago at ligtas nilang apartment. Your Honor, si Coralie Santos ay hindi lamang isang ina na nagpapakain sa kanyang mga anak sa marangal na paraan. Siya ay isang biktima ng pang-aabuso sa pananalapi ng kanyang asawa at sariling pamilya. At sa kabila ng lahat ng ito, nagawa niyang buhayin at protektahan ang kanyang mga anak nang walang tulong mula sa kanila. Natahimik ang buong courtroom. Ang huwad na testimonya ni Aling Teresa ay tuluyang gumuho sa harap ng mga konkretong ebidensya. Napayuko na lamang si Aling Teresa sa kahihiyan, habang ang mayabang na ngiti sa mukha ni Marcos ay tuluyang nawala
napalitan ng pamumula ng mukha sa galit at takot. Tumingin si Hukom Cruz sa mga dokumento bago ibaba ang kanyang pansamantalang desisyon. Base sa mga ebidensyang iniharap, ang korte ay nagpapasya na ibigay ang pansamantalang kustodya ng 3 bata kay Coralay Santos. Ang mga alegasyon ng nagsasakdal ay walang sapat na basehan at may matinding pagdududa sa kredibilidad ng mga saksi ng nagsasakdal. Ang pinal na desisyon ay ilalabas sa susunod na buwan pagkatapos ng pagsusuri ng social worker. Nang marinig ang hatol, hindi na napigilan ni Coralay ang kanyang emosyon. Dahan-dahang pumatak ang mga luha ng matinding saya sa kanyang mga pisingi. Humarap siya kay Attorney Fernandez at mahigpit na niyakap ang kanyang abogada sa loob ng courtroom. Ang munting yakap na iyon ay puno ng pasasalamat, pag-asa, at patunay na may katarungan pa rin para sa mga tulad niyang inaapi. Paglabas ng courthouse, habang maglalakad si Coralay patungo sa elevator, biglang humarang si Marcos sa kanyang daan. Ang kanyang muka ay pulang-pula sa galit, at ang kanyang mga mata ay nanglilisik sa poot. Lumapit siya ng napakalapit kay Coralay at bumulong gamit ang isang malamig at nakakatakot na boses. Hindi pa ito tapos, Coralay. May huling baraha pa ako. Siguraduhin mong nakabantay ka sa mga anak mo bawat segundo. Dahil baka sa susunod na kurap mo, hindi mo na sila muling makita. Ang pinala desisyon ng korte ay dumating pagkatapos ng isang buwang masusing pagsusuri ng social worker. Sa silid ng hukuman, binasa ng hukom ang hatol na nagbigay ng permanenteng at ganap na kustodiya ng 3 bata kay Coralay. Idineklara rin ng korte na si Marcos ay walang karapatang makialam sa pagpapalaki sa mga bata dahil sa napatunayang emosyonal na kapabayaan at pananakot. Hindi lang yon. Iniutos din ng korte kay Marcos na bayaran si Coralay ng halagang 1.2 milyong piso bilang kabayaran sa nakaraang sustento ng mga bata na hindi niya ibinigay sa loob ng maraming taon kasama ang pagbabayad sa lahat ng gastusin sa abogado. Ang desisyong ito, kasabay ng mga palihim na investigasyon ni Ginoong Arthur Salvador sa mga nakatagong ari-arian ng pamilya ni Marcos, ay nagdulot ng malaking pagbagsak sa kanyang kumpanya. Ang mayaman at mayabang na si Marquez ay tuluyan ng napahiya at nawala ng kapangyarihan. Makalipas ang ilang buwan, pormalang binuksan ni Coralie ang kanyang sariling restauran na may pangalang Kalinga ni Corali. Ito ay hindi na isang maliit na stall na gawa sa kahoy, kundi isang maayos, malinis, at may magandang disenyo na kainan na may malalaking salaming pinto, mga kahoy na lamesa, at maliliit na dilaw na ilaw na nagbibigay ng init sa buong silid. Ginanap ang inaugurasyon ng restauran sa ilalim ng isang maaliwalas na umaga. Si Aling Nena ay naroroon, nakasuot ng kanyang pinakamagandang duster, nakaupo ng may buong pagmamalaki sa tabi ng counter bilang kasosyo sa negosyo. Ang kusina naman ay pinatatakbo ng mga asawa ni Mang Tomas at ng iba pang driver ng tricycle, na masayang nagluluto habang nakasuot ng malilinis na apron. Sa labas ng restauran, nagtipon ang mga driver, mga kapitbahay, at mga bagong suki para sa paggupit ng laso. Sa halip na kumuha ng sikat na tao, hiniling ni Coralay sa kanyang 3 anak na sina Abby, Kyle, at ang maliit na si Liam na hawakan ang magkabilang dulo ng pulang laso. Habang hawak ni Coralay ang kamay ni Liam na may hawak na munting-gunting, dahan-dahan nilang ginupit ang laso. Ang tunog ng gunting na pumutol sa pulang tela ay sumabay sa malalakas na palakpakan at hiyawan ng pasasalamat ng buong komunidad. Nakita ni Coralay ang mga ngiti sa labi ng kanyang mga anak. Mga ngiting malaya sa takot, malaya sa gutom, at puno ng pag-asa. Iyon ang pinakamatamis na tagumpay na kanyang nakamit. Nang sumapit ang gabi, umalis na ang mga bisita, at tanging ang banayad na tunog ng ulan sa labas ang natira. Ang patak ng tubig sa salaming pinto ay tila naging isang payapang musika ngayon, malayo sa nakatatakot na bagyo noong gabi ng kanyang paglisan. Nakaupo si Coralay sa isa sa mga kahoy na lamesa, dahan-dahang binibilang ang malaking kita sa unang araw ng kanyang restauran.
Nararamdaman niya ang tunay na kapayapaan sa kanyang puso. Ang kanyang mga anak ay ligtas na natutulog sa apartment sa itaas ng restauran. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Coralie patungo sa malaking salaming pinto ng restauran. Sa labas, sa ilalim ng malamig na ilaw ng poste ng kuryente at sa gitna ng malakas na ulan, may isang anino na nakatayo doon. Shivering at basang-basa, ang buhok ay gulo-gulo at may suot na basang duster. Ito ay walang iba, kundi si Aling Teresa. Nakatitig ang kanyang ina sa loob ng restoran. May hawak na lumang plastic na bag, at sa kanyang kanang pisingi ay may malaking pasa at sugat na tila galing sa isang marahas na sampal. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Puno ng matinding pighati at kahihiyan habang nakatingin kay Coralie. Ang nakitang tagpong ito ay nagpabalik sa alaala ni Coralie sa gabi, kung kailan siya mismo ang nakatayo sa labas ng gate, basang-basa sa ulan, habang ang kanyang sariling ina ay walang awang isinasara ang pinto sa kanya at sa kanyang mga anak. Binuksan ni Coralie ang malaking salaming pinto ng restauran. Ang malamig na simoy ng hangin kasabay ng patak ng ulan ay pumasok sa silid. Sumasabay sa dahan-dahang pagpasok ni Aling Teresa. Ang matanda ay nanginginig. Bawat patak ng tubig mula sa kanyang basang duster ay lumilihan ng madilim na marka sa malinis na sahig ng kainan. Coralie, anak. Ang mahinang bulong ni Aling Teresa. Hindi makatingin ng diretso sa kanya dahil sa kahihiyan. Tiningnan siya ni Coralie nang walang kahit anong emosyon sa kanyang muka. Walang galit, walang pot, ngunit wala ring init ng pagmamahal. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ng kanyang ina, ang tanging natitira sa puso ni Coralie ay ang pagiging makatao. Iginiya niya ang kanyang ina sa isang lamesa sa sulok. Pumasok si Coralie sa kusina at kumuha ng isang mangkok ng mainit na arroz caldo na may kasamang malutong na bawang sa ibabaw. Dahan-dahan niyang inilapag ang mangkok sa harap ng kanyang ina. Ang munting sandaling iyon, ang tahimik na pag-abot ng pagkain nang walang kahit anong salita o emosyon, ay naging isang malalim na pagpapakita ng kanyang pagkatao. Hindi niya pinagtawanan ang kaaway. Ngunit hindi rin niya ito niyakap bilang pamilya. Umiiyak na sumubo ng pagkain si Aling Teresa. Halatang ilang araw nang hindi kumakain ng maayos. Sa bawat subo ay sumasabay ang pag-amin sa kanyang mga kasalanan. Matapos matalon ni Marcus sa korte, galit na galit ito. Binawi nito ang lahat ng suportang pinansyal sa pamilya ni Danilo. Nalaman din na isinangla pala ni Danilo ang titulo ng kanilang bahay kay Marcus upang makakuha ng malaking kapital para sa talyer na kalaunan ay nalugi rin. Kinuha ni Marcus ang kanilang bahay bilang kabayaran sa utang. Nang wala ng pera at wala ng matirahan, nagsimula ang marahas na pagtatalo ni Danilo at Gina. Sinisi nila si Aling Teresa dahil sa hindi nito pagkumbinsi kay Coralie na manatili kay Marcus. Sa huli, sa gitna ng matinding galit, sinampal ni Danilo ang sarili niyang ina at pinalayas ito sa kalsada. Coralie, pakiusap. Nagmamakaawa ako sa iyo. Umiiyak na hinawakan ni Aling Teresa ang kamay ni Coralie. Patirahin mo muna ako sa apartment mo sa itaas. Ako na ang mag-aalaga sa mga bata habang abala ka sa restauran. Dahan-dahang inurong ni Coralie ang kanyang kamay, pinutol ang hawak ng kanyang ina. Hindi, Mama, ang malamig at matatag na sagot ni Coralie. Magbabayad ako ng isang silid para sa iyo sa boarding house na malapit dito. Bibigyan kita ng sapat na pagkain at gamot araw-araw upang hindi ka magpalaboy-laboy sa kalsada. Ngunit hindi ka maaring tumira sa aming apartment. Ang aking tahanan ay para lamang sa mga taong nagprotekta sa aking mga anak noon kami ay walang-wala. At ikaw, Mama, ay isa sa mga taong nagtapon sa amin sa ulan. Natigilan si Aling Teresa. Napayuko siya sa matinding kahihiyan, napagtanto na ang kanyang sariling kasakiman ang naglayo sa kanya sa kalinga ng tanging anak na nagpahalaga sa kanya noon. Bago pa man maayos ni Coralie ang paghahanda para sa boarding house ng kanyang ina, ang malaking salaming pinto ng restauran
ay marahas na naitulak pabukas. Pumasok si Danilo, amoy alak. Gulo-gulo ang damit at may hawak na ilang lukot na papel ng mga utang. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit nang makita si Coralie at ang kanilang ina. "Coralie, nandito ka lang pala," ang pasigaw na boses ni Danilo na yumanig sa katahimikan ng buong restauran. Lumapit siya ng marahas sa lamesa. Dinuro-duro ang kanyang kapatid. "At nandito rin ang walang silbi nating ina. Kailangan nung ibenta ang restauran na ito ngayon din at ibigay sa akin ang pera upang bayaran ang mga utang ko sa talyer. Kung hindi mo ako tutulungan, papatayin ako ng mga nagpapautang sa akin. Kapatid mo ako, kaya tungkulin mo akong iligtas." Ang tunog ng sumisigaw na boses ni Danilo ay muling umalingaw-ngaw. Binubura ang natitirang kapayapaan ng gabi. "Ibebenta mo ang restauran na ito, Coralie," ang sigaw ni Danilo habang marahas na hinahampas ang lamesang kahoy. "Kung hindi mo ako tutulungan, sisirain ko ang pangalan ng kainan mo. Sasabihin ko sa lahat ng tao sa barangay na magnanahaw ka, na pinabayaan mo ang sarili mong pamilya habang nagpapakasasa ka sa rito." Sa halip na ipagtanggol si Coralie, lumuhod din si Aling Teresa sa tabi ng lamesa. Umiiyak habang mahigpit na hinahawakan ang kamay ng kanyang anak. "Oo nga, Coralie. Pakiusap. Iligtas mo ang kuya mo." Pagmamakaawa ni Aling Teresa, gamit ang tradisyonal na linyang palaging nagpapahina sa kanya noon. "Kapatid mo pa rin siya. May utang na loob ka sa akin dahil ako ang nagluwal sa'yo. Ako ang nagpalaki sa'yo sa kabila ng hirap. Huwag mo kaming tiisan ng ganito. Iburol mo ang restauran mo para sa amin." Naramdaman ni Coralie ang isang matinding bigat sa kanyang dibdib. Ang tanikala ng utang na loob at ang pakiramdam ng pagkakasala bilang anak ay muling pumupuno sa kanyang isipan, tila dahan-dahang sumasakal sa kanya. Sa loob ng ilang sandali, nag-alinlangan siya. Naitanong niya sa kanyang sarili, "Masamang anak ba talaga ako kung hindi ko sila tutulungan?" Tiningnan ni Coralie ang umiiyak na mukha ng kanyang ina na nakakapit sa kanyang kamay. Dahan-dahan, sa pamamagitan ng kanyang sariling mga daliri, isa-isang inalis ni Coralie ang mahigpit na kapit ng kanyang ina sa kanyang palad. Humakbang siya patalikod ng 3 hakbang, tuluyang pinuputol ang pisikal na koneksyon sa pagitan nila. Ang munting sandaling iyon, ang dahan-dahang pag-atras at pag-alis ng kapit ng kanyang ina, ay naging isang malakas na simbolo ng kanyang paglaya mula sa mga toxic na obligasyon. Bago pa man makapagsalita muli si Danilo, isang banayad na hakbang ang narinig mula sa hagdanan patungo sa apartment sa itaas. Pababa si Abby, suot ang kanyang pantulog. Ang kanyang mga mata ay seryoso at may sapat na gulang na para sa isang 9 na taong gulang na bata. "Mama," ang banayad na tawag ni Abby. Lumapit ang bata kay Coralie at hinawakan ang kanyang palad. Tumingin si Abby kay Aling Teresa at kay Danilo nang walang pakot. "Naalala mo po ba noong gabi na nilalagnat si Liam sa labas ng gate nila? Sabi po ni Lola noon, wala siyang pakialam sa amin. Huwag mo na po kaming ibalik sa hirap, Mama." Ang mga salita ng kanyang anak ay tila naging isang timba ng malamig na tubig na tuluyang gumising sa natutulog na pagkatao ni Coralie. Napagtanto niya na ang kanyang tunay at tanging obligasyon ay ang protektahan ang kanyang 3 anak, hindi ang pundohan ang walang katapusang kasakiman at bisyo ng kanyang kapatid. Tinuwid ni Coralie ang kanyang likod, hinarap sina Danilo at Aling Teresa ng may buong tapang. "Binayaran ko na ang aking utang na loob sa inyo, Mama." Ang boses ni Coralie ay malinaw at walang kaunting takot. "Noong nagtatrabaho ako sa ibang bansa, ipinadala ko sa inyo ang lahat ng aking kita. Ipinatayo ko ang bahay ninyo, binayaran ko ang mga utang ni Danilo. Ngunit ngayon, oras na para harapin ninyo ang sarili ninyong karma. Wala akong ibibigay na kahit 1 piso para sa mga utang mo, Danilo. At kung susubukan mong sirain ang pangalan ng aking restauran, hindi ako mag-aalinlangan na ipakulong ka." "Walang hiya ka!" sigaw ni Danilo, akmang lalapit kay Coralie ng marahas. Ngunit bago pa man siya makahakbang, binuksan ni Coralie ang pinto at tinawag si Mang Tomas.
at ang 3 pang driver ng tricycle na kanina pa nakamasin sa labas upang protektahan siya. Tomas, pakiusap! Ilabas ninyo si Danilo! Huwag nating hayaang mag-ingay ang taong ito rito, utos ni Coralay. Mabilis na hinawakan ng malalakas na driver si Danilo sa magkabilang braso at dahan-dahang kaladkad, palabas ng restauran, habang ito ay sumisigaw ng mga pagbabanta. Isinara ni Coralay ang pinto, ibinabalik ang kapayapaan sa loob ng kainan. Kinabukasan, habang inihahanda ni Coralay ang mga sangkap sa kusina, nagmamadaling pumasok si Mang Tomas sa restauran. Aling Coralie? Ang boses ni Mang Tomas ay may halong kaba at gulat. Inaresto po si Danilo ng mga pulis kaninang madaling araw. Kasong estafa at malaking pagnanahaw sa kumpanya ni Marcos Salvador ang isinampa laban sa kanya. At si Aling Teresa naman, nakaluhod na naman po sa labas ng boarding house. Umiiyak at nagmamakaawa na iligtas mo ang kuya mo. Sa malayo, ang mahina. Ngunit pamilyar na tunog ng sirena ng pulis ay umalingaw-ngaw sa hangin. Tila isang paalala na ang bawat tao ay kailangang magbayad sa sarili nilang mga kasalanan. Pumasok si Coralay sa madilim at malamig na silid ng piitan sa istasyon ng pulisya. Doon, sa likod ng mga rehas na bakal, nakita niya si Danilo. Wala na ang mayabang na tindig ng kanyang kapatid. Ang buhok nito ay gulo-gulo, ang mukha ay maputla, at ang mga mata ay puno ng matinding takot habang nakasuot ng kulay kahel na uniforme. Nang makita si Coralie, mabilis na lumapit si Danilo sa rehas. Coralie, salamat at dinalaw mo ako. Pakiusap, piyansahan mo ako. Kuhanin mo ang pera sa restauran mo. Magbabago na ako, pangako. Tiningnan siya ni Coralie na may malalim na habag, ngunit may kasamang matigas na paninindigan. Hindi kita pipiyansahan, Danilo. Kailangan mong harapin ang batas at pagbayaran ang lahat ng kasalanan mo upang matuto ka. Narito ako ngayon upang dalhan ka ng maayos na pagkain at sabihing ipinapanalangin ko ang kaligtasan at pagbabago ng puso mo. Bago pa man makasigaw sa galit si Danilo, tumalikod na si Coralie at naglakad paalis. Tuluyang iniiwan ang nakaraan sa loob ng piitan. Hinggil naman kay Aling Teresa, hindi siya pinabayaan ni Coralay. Kinausap niya ang tagapamahala ng maayos na boarding house at binayaran ang 3 buwang upa para sa kanyang ina. Nagpadala rin siya ng sapat na supply ng pagkain at mga gamot para sa alta presyon nito araw-araw. Nang dalawin niya ito, nakita niya si Aling Teresa na nakaupo sa tabi ng bintana, tahimik na umiiyak sa panghihinayang. Nais ni Coralay na maging ligtas ang kanyang ina, ngunit nanatiling sarado ang pintuan ng kanyang tahanan at ang buhay ng kanyang mga anak para rito. Natutunan na niya ang kahalagahan ng paglikaan ng matatag na ranhay laban sa mga taong sumira sa kanya noon. Isang hapon, isinama ni Coralie si Aling Nena sa isang maliit ngunit magandang bungalow na may maliit na harden ng mga bulaklak sa tapat. Kinuha ni Coralie ang isang maliit na susi mula sa kanyang bag at dahan-dahang inilagay ito sa palad ng matanda. Aling Nena, para sa inyo po ito. Ang bulong ni Coralie, ang kanyang boses ay naninghinig sa matinding emosyon. Regalo ko po ito sa inyo. Kayo ang nagligtas sa buhay ko at ng mga anak ko. Noon gabing wala nang naniwala sa amin. Kayo ang nagbigay sa amin ng silong sa gitna ng dilim, at hindi sapat ang buhay na ito upang pasalamatan ko kayo. Natigilan si Aling Nena. Tiningnan niya ang hawak na susi, at pagkatapos ay ang mukha ni Coralay. Ang mga luha ng matinding kagalakan ay dahan-dahang pumatak sa kanilang mga pisingi. Ang 2 magiting na babae ay nagyakap ng napakahigpit sa loob ng bagong bahay, habang sabay na umiiyak sa saya. Sa munting sandaling yun, naramdaman ni Coralay na ang huling bigat at sakit sa kanyang dibdib ay tuluyan ng natunaw at napalitan ng ganap na kapayapaan. Makalipas ang ilang linggo, isang postman ang dumating sa kanyang restauran at nag-abot ng isang internasyonal na rehistradong sulat na nagmula sa isang law firm sa bansang Singapore. Nang buksan ni Coralay ang sulat, nakita niya ang opisyal na selyo ng abogado ni Marcos. Ayon sa sulat, si Marcos Salvador ay pumanaw na
dahil sa isang malubha at mabilis na sakit. Bago ang kanyang pagpanaw, sa gitna ng kanyang pagsisisi at pagkaunawa sa kanyang mga pagkakamali, binago niya ang kanyang huling habilin. Iniwan niya ang isang malaking trust fund at isang ari-arian para lamang sa edukasyon at hinaharap ng kanyang 3 anak na sina Abby, Kyle at Liam. Tinitigan ni Coralie ang gintong selyo ng dokumento, habang ang banayad na hangin ng hapon ay humaplos sa kanyang mukha. Hudyat na ang pinakamahabang kabanata ng kanyang pighati ay tuluyan ng nagwakas ng may kapayapaan. Lumipas ang ilang taon na parang banayad na agos ng ilog. Sa pamamagitan ng matalinong pamamahala, inilagay ni Coralie ang pamanang iniwan ni Marcos sa isang secured trust fund na eksklusibong nakalaan para sa pag-aaral ng kanyang mga anak. Ang kanyang restauran, ang Kalinga ni Coralie, ay lumago palalo, at ngayon ay mayroon na ring 2 bagong sangay sa Karatig Bayan na patuloy na nagbibigay ng marangal na trabaho sa mga pamilya ng mga driver ng tricycle. Sa ilalim ng isang maaliwalas na hapon, nakaupo si Coralie sa loob ng malaking auditorium ng universidad. Ang kanyang puso ay nag-uumapaw sa matinding kagalakan habang pinapanood ang kanyang pang-anay na si Abby na naglalakad sa entablado. Suot ni Abby ang kanyang itim na tuga at graduation cap habang nakasabit sa kanyang leeg ang medalya ng karangalan bilang isang magna cum laude sa kursong Business Administration. Habang pinapalakpakan si Abby ng buong auditorium, bumalik sa isip ni Coralie ang mga gabing nakatayo sila sa ilalim ng ulan, ang malamig na silid ng motel, at ang bawat patak ng kanyang luha noong mga panahong tila wala ng bukas. Ngayon, ang lahat ng sakit na yon ay tuluyan ng napalitan ng ginintuang tagumpay. Pagkatapos ng seremonya, isang malaking pagsasalo ang ginanap sa kanilang restauran. Ang buong komunidad, si Aling Nena, si Mang Tomas, ang mga driver ng tricycle at ang kanilang mga pamilya ay naroroon. Ang silid ay napuno ng masasayang kwentuhan, tawanan, at ang mabangong amoy ng mga lutong bahay na pagkain na naging simbolo ng kanilang pagkakaisa. Sa gitna ng pagtitipon, kumuha si Abby ng mikropono at tumayo sa harap ng lahat. Gusto ko pong magpasalamat sa pinakamahalagang tao sa buhay ko, panimula ni Abby. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon habang nakatingin kay Coralie. Sa aking ina, Mama, salamat po dahil hindi mo kami isinuko noong mga panahong itinapon tayo ng mundo sa dilim. Dahil sa pagmamahal mo, sa iyong sakripisyo, at sa iyong tapang, narito kami ngayon. Ikaw ang aming tunay na bayani. Dahan-dahang lumapit si Abby kay Coralie. Kasunod sina Kyle na isa ng matangkad na binata, at si Liam na masigla at malusog na bata. Sa gitna ng masiglang palakpakan ng buong restoran, sabay-sabay na niyakap ng 3 anak si Coralie ng napakahigpit. Ang munting sandaling iyon, ang magkakasamang pagyakap ng mag-iina, habang nakasuot pa rin si Abby ng kanyang graduation cap, habang ang kanilang mga luha ng lubos na kaligayahan ay dahan-dahang pumapatak, ay naging ruruhan ng kapayapaan at tagumpay sa buhay ni Coralie. Nang dumating ang takip silim, lumabas si Coralie sa tapat ng restauran upang huminga ng sariwang hangin. Tumingin siya sa kalangitan na nuoy nababalutan ng magandang kulay ng kahel, rosas at ginto. Naramdaman niya ang malamig at banayad na hangin na humaplos sa kanyang mukha. Wala na ang takot, wala na ang pot. Ang tanging natitira na lamang ay ang pasasalamat sa bagong bukas na kanyang binuo mula sa sarili niyang lakas. Bago siya bumalik sa loob, dahan-dahang lumingon si Coralie sa dako ng boarding house sa dulo ng kalsada. Doon, sa maliit na bintana ng ikalawang palapag, nakita niya si Aling Teresa na nakadungaw. Ang kanyang ina ay mukhang matanda na at nanghihina. Ngunit ang kanyang mukha ay kalmado na. Nang makita si Coralie, dahan-dahang itinaas ni Aling Teresa ang kanyang kamay. Nagbigay ng isang munting kaway ng matinding pagsisisi at paggalang, bago dahan-dahang isinara ang kahoy na bintana upang tahimik na tanggapin ang kanyang buhay. Huminga ng malalim si Coralie. Ang banayad na simoy ng hangin
ay nagdala ng mabangong amoy ng mga bulaklak sa paligid. Pumubulong sa kanya na ang bagyo ng nakaraan ay tuluyan ng lumipas, at ang hinaharap ay puno ng walang katapusang pag-asa. Sa ilalim ng lilim ng malaking puno ng mangga sa harap ng restauran, nakaupo si Coralie, habang nakatingin sa kanyang mga anak na abala sa pagtulong sa mga huling suki ng gabi. Si Abby ay mahusay na nakikipag-usap sa mga supplier. Si Kyle ay maingat na nag-aayos ng mga lamesa, habang ang maliit na si Liam ay masayang tinutulungan si Aling Nena sa pagbibilang ng mga malilinis na baso. Ang bawat eksena sa kanyang harap ay tila isang magandang kwadro ng buhay na minsan niyang ipinaglaban sa gitna ng unos. Nang matapos ang mahabang araw, tahimik na napagnilayan ni Coralie ang takbo ng kanyang buhay. Marami ang nagtatanong sa kanya kung nagawa na ba niyang patawarin ang mga taong nagdulot sa kanya ng matinding sugat. Si Marcus na nagtaksil sa kanya, at ang sarili niyang ina na si Aling Teresa na nagtapon sa kanya sa ulan. Para kay Coralie, ang tunay na pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa dating relasyon na nakasisira o ang pagpayag na muling tapakan ng iba ang kanyang dignidad. Pinatawad niya sila hindi dahil karapat-dapat sila sa kanyang tiwala, kundi dahil karapat-dapat ang kanyang sariling puso sa kapayapaan. Sa pagpapalaya sa kagalitang nakaraan, pinutol niya ang huling tanikala ng sakit upang hindi ito maging lason sa hinaharap ng kanyang mga anak. Ngunit pinatunayan din niya na ang pagpapatawad ay may kasamang matatag na ranhay. Pinili niyang protektahan ang kanyang pamilya sa pamamagitan ng pagpapanatili ng distansya. At sa desisyong iyon, natagpuan ni Coralie ang tunay na kapayapaan. Ang kapayapaang ito ay hindi nagmula sa yaman o sa mabilis na tagumpay, kundi sa pagkaunawa na ang pamilya ay hindi lamang nasusukat sa dugo ng pagkakamag-anak. Natagpuan niya ang tunay na kalinga sa piling ng mga taong maralita, ngunit may gintong puso, tulad ni Aling Nena, ni Mang Tomas, at ng buong komunidad ng mga Draper na handang mag-alay ng kanilang sariling baon upang iligtas ang kanyang may sakit na anak. Sila ang naging pamilyang pinili ng kanyang tadhana sa gitna ng bagyo. Para sa bawat kababaihang nakikinig sa kanyang kwento, mga inang patuloy na nagpupuyat para sa kinabukasan ng kanilang mga anak, mga asawang dumanas ng pagtataksil, at mga anak na tinakwil ng sariling dugo, may isang mahalagang aral na nais iwanan si Coralie. Ang pagtataksil at pagtakwil ng mga mahal sa buhay ay isang malalim na pighati, ngunit hindi ito ang katapusan ng inyong kwento. Ang inyong halaga ay hindi itinatakda ng kalupitan ng iba, kundi ng inyong sariling lakas na bumangon mula sa abuhing kahapon. Huwag matakot na magsimula muli, kahit na ang tanging hawak ninyo ay ang inyong mga anak at ang inyong marangal na pawis. Sapagkat sa dulo ng bawat madilim na gabi, palaging may bagong bukas na naghihintay para sa mga pusong matatapang at handang lumaban ng may dignidad. Huminga ng malalim si Coralie habang pinapanood ang dahan-dahang paglubog ng araw. Alam na ang mahabang gabi ay tuluyan ng natapos, at ang awit ng kapayapaan ay habang buhay na mananatili sa kanilang tahanan.